Kalaban po ni Grandmaster Wasiso, si Grandmaster Ali Reza Verucha sa round number 4. At round number 5 naman, Fabiano Caruana. Aba, silipin natin yung dalawang laban na naganap. Ano ba yung nangyari? Aba, simulan na po natin ito. Puti po dito si Ali Reza. Ang tinira niya po ay E4 na sinagot ni Wesley ng E5, Knight F3, Knight C6, Bishop po sa B5, Ruy Lopez at pagka Knight F6, ayan na. Berlin. Pagkatira po ni Wesley ng Knight F6, nag D3 lang, nag Bishop C5, tapos kinapture po ni Ali Reza yung kabayo. So, parang exchange variation yan na delayed. Bakit niya po kinapture? Pagka takes po kasi, wala lang. Titira lang po yan ng Knight B dito. Akala niya siguro kakainin, no? Hindi pwede. Kasi pag tinex mo yan, may ganun. Ayun, no? Sa pulto, may ganun pa. Hindi pwede. Kaya Knight D2 lang, develop. Pagka Knight E7 or D7 to depend upon, castling lang si Ali Reza na sinagot ni Wesley. Aba, common dito, castling. Pero Wesley so, A5 lang ang pinawalan. Naku po, hindi pala medyo ginagawa yan. Meron lang po natalang 5 laro eh. At yung A5 po na yan, ang pinaka-idea po niyan, parang ano, no? Para magkaroon ng bayong bishop dito. No. Ang idea niyan, kasi ang common ginagawa dito is Knight C4. Ang Knight C4 po, hitting the pawn, di ba? Siyempre, didepensan mo yan. Nag F6. At pagka F6, nag C3. Ito po ang pinaka-idea niyan. Kailangan po yung A4, bukod po sa gustong may takbuhan yung bishop, titira po kasi si Wesley ng B5. Ano ngayon? Para saan ngayon yung A4 na yan? Kasi po, kung ang pawn po na to ay nasa A7, wala sa A5, pwede po mag-knight dito. May pressure dito binibigay. So, pine-prevent po yung Knight A4. Kaya pagkatira po ng B5, Knight E3 na patras yan, saka nagcasting si Wesley. At ito po ay novelty na actually. Yung laban po nila talagang ibang tira na ang ginagawa ni Wesley. At kanina po, mabilis si Ali Reza nung simula. Pero ngayon, lamang na si Wesley sa time. Kasi kapaan time na. Anyway, nag-D4 po yan to open up the center na inatras lang Bishop D6, nag-Rook E1, control the open file, nag-Rook E8, ayan. Hindi pa pala siya open file, pero malaki yung chance na mabuksan kasi. Anyway, Knight F5 pumasok na sinagot ng Bishop F8 para hindi mabigay yung Bishop. Nag-Knight naman po sa H4 na question mark pa nga. Bakit? Aba, ibalik natin. Ang best move daw Queen C2 o kaya Queen B3. Hindi daw maganda yung Knight H4 sa kadahilanan na sa pagkakataong ito dahil umalis daw po yung kabayo doon. Ang pinakamaganda daw po, kainid lang po ito. O, pagka-takes po kasi ganyan, pupunta ka dito, makakapagbigay ka ng pressure sa D4, may capture din po doon. Ayun. Yun ang sabi ng engine. Ano nga daw po dyan? Slightly better dyan si Wesley kung tumira po ng E takes D4. Kaso ang ginawa ni Wesley is Knight B6 immediately. O anong pinakaiba niyan? May Queen G4. Agad-agad. Anong meron? Kasi ang Queen G4, coach, di ba parang pareho lang naman. Medyo iba ng konti. Kasi dito po, pag kinapture mo, yun yung ginawa ni Wesley. Pwedeng makatabla yan. Dahil mayroon pong Knight H6, takbo dito, Knight check, ganun, babalik ka lang, pabalik-balik tabla. Yun po yung pwedeng gawin dyan ng white. Kaya hindi gusto ng engine. Though okay naman, kaya lang yung kabilang side may slightly better yun na evaluation. Anyway, pagkakasin ni Wesley ng pawn sa may D4, kinapture po yan ng pawn din, and then kinapture ni Wesley yung kabayo na binawi ng kabayo. Hindi din pala itatalwa niyan ni Ali Reza. Anyway, tinulak na po ni Wesley yung pawn dahil may check ng ganun madadali Reyna. At eto hindi makatalon dahil nabuksan po yung bishop. So ang ginawa po niyan, nag E5. Para saan? Kasi once na gumalaw yung kabayo doon patras, libre yung pawn. So ngayon, binuksan niya yung Reyna pandepensa. Not just that, pag kinapture mo, pawn takes pass po ito Ang ginawa ni Wesley, kining mo man lang. Ayun, para yung knight pwede nang tikman na tinirahan ng Knight H6. At pagka Knight H6, queen lang po sa may D5 Wesley, no? Dinipensahan lang ito, libre yung pawn, pero pag kinain mo, mati ka sa ilalim. Kaya ang ginawa niyan, nag-H4 lang. Talagang bubombahin, aatakihin si Wesley. Wesley so naman, umatras yung kabayo. Putting pressure po sa may E5 na kung saan sinagot ng Bishop F4 to defend the pawn. Ang tanong diyan, coach, di ba libre pa rin? Oh, hindi po Kasi pag kinapture mo yan, pakita ko lang takes, capture, takes, capture, capture. Nakaisang pawn, hindi. Ayun ang tatama sa'yo. Balik tayo doon.
Kaya ang ginawa po ni Wesley, nag-F5 na lang. Ang F5 hitting the queen, napatakbo sa G3 tapos nag-bishop G7. Ang bishop G7, well, ina-activate lang yung bishop. May konting pressure doon at ang isa pa, square po yan para sa knight. Gaganon po yung knight. Anyway, sinagot po yan ng rook AC1 lang. At Wesley, knight F8 pa rin na sinagot ng H5 aggressive. Grabe ka aggressive. No? Hindi mo pwedeng kainin kahit libre, may bawi dito eh. Ngayon, nawi-weekend ito, kaya hindi ka makatalon doon. Ang ginawa ni Wesley, kinapture niya yung kabayo. Medyo nakakabigla po yan. Kasi malakas yung bishop ang depensa pero pinalit mo sa kabayo. Siguro nailang siya sa kabayo na yun. No? Anyway, pagka-takes ni Wesley, abay, lumamang po dyan talaga si Alireza daw. Kasi pagka bishop takes h6, nag-rook e6 para saan? Depensa po dito, depensa din doon in case nakainin kasi ito eh. Ayan no, walang depensa yun eh. So kailangan depensahan, tinirahan po ng bishop lang sa may g5, lilipat ata sa f6 na sinagot ng knight d7. Pagka knight d7, nag-h6 lang, and then king g8 lang. Umiwas sa mga possible check agad, no? Anyway, nag-rook c2, baka dodoble ng ganito, na sinagot lang ni Wesley ng c5. Ayun. Ang c5 po, no? Ang pinaka-tema niya po dyan, kaya niya ginagawa, pag kinapture mo, bukod sa pwede itong kainin, mawi-weekend din ito. No? Tapos pwedeng pilahan na gano'n. I think that's the plan of Wesley. Kaya hindi kinapture yan. Ang ginawa, nag-queen F3. By the way, gusto ko lang balikan po na konti. May gusto lang po ako ipakita dito. Kasi, coach, pagka rook c2, libre yung pawn. Importante kasi ito eh. No? Ba't hindi po tinix yan? Kasi titirahan ka pala dyan ng rook dito. Ayun. Yari ka. Akala mo may ganito. Pagka-capture na dito, may takes ka doon. Wala. May A3 po eh. Ang A3, wala na. Mapipilitan ka nang umalis sa diagonal na to at makakain na yung kabayo mo ng libre. Wala. Talo po. Kaya balik tayo doon. Kaya hindi po pwedeng kainin. Nakalimutan ko kasi ipakita eh. Anyway, balik na tayo sa laro. So, C5 nga ang ginawa at pagka C5, nag-queen lang sa F3 na mali. Ang tamang tira daw po dito is capturein mo lang. Kasi pag tinex pala, knight takes e5, f4 lang. Napakaganda pala ng f4. Kasi discovery attack eh. Mapapalit. Example, pakita natin. Kasi maganda yung f4 eh. Pagka f4 po kasi, anong gagawin mo? Tatakbo ka. Pagkatakbo mo, rook takes e6, queen takes e6, and then queen c3 with the pressure sa mga bagay-bagay. Sa mga bagay-bagay, no? At ang matindi dyan, pag dinepensa mo to, let's say, gumanong ka, rook e2, eto papasok. Hirap. Kaya po, hindi po maganda yung queen f3. Ang maganda daw kainin. Okay? So, pagka queen f3, tinex po ni Wesley yan, binawi ng pawn, and then nag-c6 lang. Interesting yung c6, no? So, iniwasan niya lang pa na maitulak yung pawn, kaya nag-c6. I think that's the reason. Kasi lalakas yung mga pass pawn. Anyway, nag-capture po sa c5 na binawi yung pawn sa e5. Mali na naman si West. Ibalik natin. By the way, both of them have less than 10 minutes. Ang move 31 pa lang. So, 9 moves pa bago po yung increment. So, kinapture po yung pawn. Ang tamang tira daw ni Wesley, rook takes e5. Kasi pagka knight takes po, meron pala yung simpleng king g2 depensa. O, yun yung ginawa. So, ano nangyayari? Nakapin ka, pwede kang tulakan. Kaya mapipilitan ka mag-rook e8. Ngayon, pagka rook e8, tirahan mo lang daw yung po yan ng f4. Pag atras mo, kahit pag tititikman lang, palit-palit lang, tas punta dito yung tore, tas makakapasok doon or dito. Lamang daw po ang itim. Pero ang ginawa dito ni Alireza, siya po ay tumira ng rook e2, double question mark. Lamang na siya eh. Ano na, clearly better. Pwede nang sabihin na winning na eh, no? Kung sinimple pull F4. Kaso, yung rook E2 na tirada, grabe ka blunder. Kasi may tricks dito. Ito po, oh. Knight D3. Excellent move. Subukan mong kainin yung tore. Yes, libre. May capture doon with a check. Magkwa-quality up si Wesley. At yun na nga ang nangyari. Napilitan, mag-rook na lang po yan sa D1, kinapture ni Wesley, and then rook takes knight. Kung kanina losing si Wesley, ngayon, close to equal na. Teka lang coach, bakit close to equal lang yan? Equality up. May malaking problema kasi yung position ni Wesley. Yung king niya po ay hindi safe. Kaya nga po pagkatira po niyan ng rook takes b2, pumasok na yung tore.
Pagkapasok ng tore, laging hindi ka makagalaw eh. Laging may check na ganun. Babalik ka dito para hindi kasi pag na-capture, maging pass pawn to. With the bishop, naku po, ang hirap nun. Kaya ang ginawa ni Wesley, umatake na lang, nag-rook e2, na sinagot ng king move lang, kinapture yung pawn, and then nag-rook d8. Pagka rook d8, nag-king f8, chumek na naman. At dito po, nagpabalik-balik na uwi sa tabla. Kasi drawish pala talaga ito. Hindi mo pwedeng mapilit basta-basta. Example, tuloy natin, umangat ka, checking ka lang pala dito. Hindi ka nga makaangat dahil may mate. At pag naman ikaw ay bumalik, tabla na naman. Hindi makalabas yung king. Kahit kasi dito ka pumunta, checkin ka eh. Hindi makakalabas pala yung king. Drawish pala talaga yon. Anyway, wow. Ano yun? Swerte para kay Wesley in a losing position. No? Nakasurvive pa. Anyway, ano nangyari nung round number 5? Kasi ang kalaban naman ni Wesley, round number 5, walang iba kundi si Grandmaster Fabiano Caruana. Ito malupit eh. Kung kanina nakaligtas si Wesley, dito naman, tingnan nyo, E4, C5 ang nangyari. Knight F3, E6 lang. Very Sicilian defense of preparation. Nag D4, capture takes, and then Knight F6. Tumira ng Knight F3 or C3 to depend upon. Knight C6 lang. So, napunta po sa Sicilian defense 4 knights variation. So, pagkatira po niya, Knight B5, eto na. Parang mapupunta po ata sa tinatawag nilang Scheveningen. Anong tawag dito? Yung pagka-bishop E5, punta dito. May tawag dito eh, nakalimutan ko. Pelikan Izbeshnikov. Nakakalimutan ko, sorry. Yun po, Pelikan Izbeshnikov yan. So, ang idea niyan, ganyan talaga yan. Pagka E6 atras yan, tas B5 with the idea of B4, kaya kakainin muna yung kabayo. Yung iba nagna-knight D5 agad. Pero ito, na-capture pawn takes and then tatalon doon. Pag talon doon, F5. Ayun, no? Interesting, no? Nagkaroon po kasi ng double isolated dyan or double pawn. Kaso may pair of bishop siya. So later on, ang pinaka magiging plano niyan, malakas yung center pawn, ha? Malakas pag naitulak. At yun na nga po ang ginawa dyan, nag-F5, C3 naman, para yung knight magkagamit, ikot na ganon. Sinagot ang bishop G7, and then kinapture po yung pawn, binawi. At kung mapapansin nyo, oras silang taas, lalo na si Wesley 134, si Pavi 130. Tumira po ng knight C2, nag-castling knight E3, ayan na yung sinasabi kong ikot eh. Kasi, eto po ang play dito ng puti. Hindi mo papayagang maitulak to. Once na itulak yan, lamang ang puti dyan. Pero bishop palakas ang sentro. Kaya yung pyesa niya patungo dyan, talagang susuportahan yung D5 para hindi maitulak. Ang ginawa, bishop E6, eto naman pong itim, ano yan eh, gagawa ng parang para maitulak. Minsan nagna-knight E7 pa yan eh. Kaya nag-bishop E6 umatras, bishop D3 naman si Wesley na sinagot ng F4. Ayun. Bilis pa rin ni Wesley, si Pavi medyo nag-iisip na. F4 idea is tulak yung pawn, yari to. Kaya ang ginawa ni Wesley, nag-queen H5 agad. Sige, itulak mo, mati ka. Ayan o, check. Tapos check, ganun. Kaya nag-E4 na lang instead, hitting the bishop na umatras lang sa C2. Tapos nag-knight sa may E5. Very interesting move yung E5 knight dahil may mga talon dito eh, di ba? Parang nakakatakot, papasok eh. Kaso sinagot lang po yan ni Wesley ng rook sa may D1. At kung pinansin nyo yung oras, from 1:30 yan, okay, naging 1:11. He spent 19 minutes sa tira na yan. At yung rook D1 is simply guarding the D3 square para hindi makatalon. Okay? At dito po, tumira si Favi ng knight G6. Matagal din nag-isip, no? 13 minutes na kung saan mali. Unang-una para sa ambayan, gusto niya pong maitulak itong suporta yan eh. Gustong maitulak talaga habang maaga. Kaso, ang problema pa na yan, merong napakagandang tira si Wesley. Ito po, excellent move. Slightly better si Wes. Bakit? Kasi pag kinapture mo to, kahit kainin lang daw ito eh, mabubuksan yun, no? Oh, mabubuksan, no? Oh, may capture doon. Ngayon, ang ginawa po niyan, tinulak. At pagkatulak, pumasok lang yung knight sa may F5. Ito yung hangin niya yun. Ang ginawa po dyan, kinapture yung knight, pawn takes, and then queen sa may H5 or H4 na kung saan excellent move. Nakikita ni Fabi yung mga best move ng engine. Ngayon, ang problema ni Fabi, 12 minutes na lang siya, move 22 pa lang. Samantalang si Wesley, halos isang oras pa.
At dito po, medyo nag-isip po ng matagal si Wesley. Ang sinasabi po dito ng engine, best move to according sa engine, is kainin mo yan. Na pagka-takes mo ganyan, na i-takes F4 ka lang. Ngayon, yung king mo mukhang nakakatakot sa gitna. Sabi ng engine, okay lang yan. Goods yan. Oh, ang hirap niya na yung king mo nasa gitna. Oh, may mga bawi dito, may mga ganun. Pero ang problema pala niyan, hindi pala pwede rook takes kasi may ganun. Ayun, tuhog. No, ngayon pag chumeka, king movean mo lang. Hindi pa rin rook takes, ganun nga lagi. Kaya okay lang daw yan. Sabi ng engine. Kaso, hindi ginawa ni Wesley yun kasi medyo naalangan siya. Mas pinili niya po yung simpleng linya pero lamang ng material. Ano yun? Eto po. Knight lang sa may E7. Hindi nagustuhan ng engine pero second best move po yan eh. Kasi yung kanina, clearly better. Eto, very close to equal. Slightly better for white. Maliit na maliit. May kurot, pero halos close to equal daw. Bakit? Kasi, kung titingnan nyo, libre po yan. Hindi pwede kainin ng knight, kain yung reyna. Ngayon, pag kinapture siya ng reyna, no, hindi pwede pala mag-king move kasi makakain nyo po, libre yung ano mo. Libre yung reyna doon. Anyway, pag kinapture siya ng reyna, kakainin mo yung kabayo, tapos pagka tulak, ayan, hindi po binuksan ha. Mayayari ka pag binuksan mo to eh. Kaya sinarayan in H6. Ito pala plano ni West. Check. At pagka-check takes, so ito yung sinasabi ko, simpleng-simple, lamang ng pawn ang puti. Yun po yung ginawa ni West. So, mas pinili niya to. Ang problema dito, alam nyo kung ano? Opposite bishop. Ano ba yung ginawa po dyan? Queen F6 lang. Kasi ayaw niya palit yung reyna. Lamang kasi ng material si Wesley. Pag nag-endgame, lamang siya. Ngayon, ang gustong ilaman dito ni Fabi, nasa gitna yung king. Kaya mas maganda may reyna pa. Pagka Queen F6, nag-castling long. Tapang, no? Pagka-castling, tinulak yung pawn na tinirahan lang ng Queen G4 ni Wesley para wala yung mga check na sinagot ng rook lang po sa may E8 and then rook sa E1 pinapalit na tinirahan ng rook E5, king H1, miwas kasi susundutin ka dito eh, na sinagot ng queen F4 pinalit. Syempre Wesley, lamang ko ng pawn, sige kainin natin yan. So pagka-takes, nag-rook lang sa may E3, pag kinapture mo, pawn takes, mabubuksan to, pwedeng ma-pressure yan, na sinagot lang ng bishop F6, and then bishop sa F3, talagang hinahataw yung pawn, na kung saan hindi pinansin, kining mo ban lang. Kasi pagkahataw mo sa pawn, yan, kinapture na takes, may bawi doon. So one put up pa rin dito si Wesley, pero tulad ng sinasabi ko, yung problema dito, opposite bishop eh. Pagdating sa oras, nakahabol na si Fabi kasi tagal nag-isip ni Wesley. Lamang siya kanina sa oras na malaki. Kaso, sinusureball niya. Gusto niya makalapang. Kaso, ito nangyari opposite bishop. Yun nga lang, one pawn na pa rin to. No? Baka may chance. Ang ginawa po dyan is nag-rook lang sa may D1, hitting the pawn, dinepensa ng bishop. Nag-king move, activating the king, A5. At ang evaluation ng engine, ganun pa rin. Slightly better for white dahil siya po ay 1 pawn up. Tumira po ng A3, depensa lang. Nag-king F6 na sinagot ng rook to D4. Pagka rook D4, tumakbo yung king and then rooks to C5. Kaya po nag-rook C5 yan. Ang nakikita ko, ayaw niyang ipatira to kasi babagsak to. Yan po yung akin napapansin. At si Wesley, nakita niya yun eh. Sabi niya, yun yung plano niya, di ko may tulak ah. Ito muna ako, H3 muna. Simple lang, relax. Kaso nag-king E6 lang. At pagka king E6, nag-bishop G4 check. Tumakbo sa F7 na sinagot ng rook D3. Ngayon yung rook D3, magtataka lang kayo ng konti niyan. Ba't umatras? Para saan? Para depensa dito. Para maitulak. Yun yung plano niya. Anyway, si Bobby, sige lang tulak mo. Bishop lang ako sa may G5 para pressure dyan. Pressure sa mga pawn na sinagot ng B4 pa rin ni Wesley. And then dito, umatras po yung tore. Ala, binigay lang yung pawn, no? Kaso, ano bang mangyayari pag kinapture mo yung pawn? Hindi kinapture ni Wesley kasi rook A7 lang yan eh. Oh, libre yung pawn na. May kain dito. Paano mo didepensahan? Oh, mapapalit-palit lang. Kahit mag-rook D5 ka. Ay, sorry. Takes. Capture. Takes. Ayan, no? Opposite bishop. 1 pawn up. Drawish yan. Kaya ibalik natin doon. Ang ginawa ni Wesley, kinapture yung D6. Kinapture po yung pawn. Kinapture yung A5. Tumira po ng capture and then nag-A6. So, ito daw po, slightly better pa rin kasi 1 pawn up. Pero opposite bishop pa rin. Ang ginawa ni Fabi, nag-B4. Pagka B4, ito, tumira po ng rook sa may B6 si Wesley na medyo equal na daw. Equal na daw. Bakit po equal? Kasi pagka bishop doon, depensa,
umatas yung bishop, depensa din. Pumunta po doon, inatake yung tore na sinagot ng check, and then pagkatakbo, kumapture ng pawn, kaso naitulak yung pawn. Lamang na 2 pawn si Wesley, pero yung pawn na yan, kailangan niyang bantayan, chumek, umangat, dumipensa, umangat yung tore, inatake yung bishop. Kung mapapansin nyo, binibigay na naman yung pawn. Bakit binibigay yan? Kasi pagka takes mo dito, wala. Mahirap po ito. Kahit 2 pawns up opposite bishop, madali pong depensahan yan. According po sa engine. Well, to be honest, madali kasi di sila connected eh. Anyway, pagka rook takes a6, ayan o, tinulak. Siyempre, magtatry mag-promote. Inatake, yun lang. Hinahamon na palit. Capture takes, ganun. At wala. Pusit bishop eh. Kinain na lang Yun ang problema ng bishop na to eh. Wrong color bishop kaya tabla. Diba? Kahit 2 pawn yung kalamangan, isa-sacrifice yung bishop sa isang pawn. No? Ayan wala na yan. Tabla na yan. Anyway, may babalikan lang ako ng konti doon. Dito po ata. Ayan, dito po. Pagkatulak, ayan, tulak, and then nag-rook po sa may b6. Kasi ang sinasuggest po ng engine dito, kakaibang bishop e2. Anong pinagkaiba niyan? Ang pinakaiba po niyan, kuwari bishop e7 pa rin siya, dito ka mag-bishop c4. Bada hindi ka nagsayang ng isang tira. Na-hold mo yung pawn. Kasi pagka-king move niyan, ewan kung saan siya pupunta, siguro dito para depensa ng pawn, saka mag-rook b6. The big difference is the pawn is not here yet. Walang rook a4, ganun. Hindi niya maitulak. Pag tinulak niya, kainin mo eh. Yan ang malaking pinagkaiba. So, dito daw po, pwede pa mag-grind. Kaso, mahirap pa rin. Kasi, pinitira po ng ganito. Saan pupunta yung tore? Siguro, rook c6, hitting the bishop. Bishop d4 lang. May pressure dito, Yan po yung mga threat niya, though may pass pawn, bantay sarado na ng bishop. Ngayon, pag chumek ka, para maitulak sana, tulak. Hindi pala pwede. May kain doon. Kaya, ang ganda ng tore bishop, di ba? Tapos, may mga bawi doon. So, tabla pala yan. Anyway, ang gagawin daw is, pagka bishop d4, para magkaroon ng chance, atakihin mo na atakihin. Pagka bishop c5, rook c5 naman. Takihin mo lang. Pag pumunta doon, rook d7 naman. Pag umangat na naman, rook d6. May mga pangungulit na ganyan kung gustong pilitin. Kaso, wala. Hindi nakita ni Wesley yung mga pangungulit. Mahirap pakita, no? Si Magnus, kaya makikita yun. Magnus sharp sa endgame, kahit time pressure. Anyway, pakita ko po sa inyo yung standing after round number 5. Ayan po, leading po si Fabiano Caruana with MBL and Pragdananda. Tapos Wesley, marami silang 2.5. Ayan yan po yung score na kung saan medyo nagkakalat. Si Gukesh, no? Anyway, yan po ang ating kabuuan after round number 6. Medyo natagalan po ako hindi gumawa ng video kasi nabisi ako may nasikaso ako importante yung bagay. Pero starting now, tuloy-tuloy na to. Marami pong salamat sa inyong suporta. Hanggang sa muling pagkikita. Don't forget to like and share, follow and subscribe. God bless po mga kabiyahe. Thank you po.